Regulation of body fluid. So, ano nga ba yung body fluid? So, pag sinabi nating body fluids, they are liquid within the human body. What are the body fluids inside our body? So, meron tayong cerebrospinal fluid as an example, where the brain is suspended. Meron din tayong saliva. Meron tayong serum or plasma sa blood. Meron tayong seminal, plasma, and urine. As you grow older, kung mapapansin nyo, ay nababawasan yung total body water as a proportion sa body weight natin. So, meron tayong dalawang body fluid compartment. Yung intracellular fluid or ICF and extracellular fluid or ECF. So, pag sinabi nating intra, ibig sabihin ay nasa loob ng cell. At mas marami siya compare sa extracellular fluid. So, extra ay nasa labas. 45% of the total body water. Pero meron tayong dalawang type ng extracellular fluid or ECF. Ito yung tawag nating interstitial fluid. So, when we say interstitial fluid, ito yung nasa labas ng cell. Kapag naman nasa blood vessel, ang tawag ay intravascular fluid. Vascular dahil vessel. So, ano ba yung mga example natin ng extracellular fluid? So, meron tayong, yung binanggit natin kanina, yung cerebrospinal fluid, na kung saan doon nakasuspend yung brain. So, kapag madaming cerebrospinal fluid or nag-accumulate, meron tayong tinatawag na hydrocephalus. Another example ng extracellular fluid ay yung makikita sa joint. Meron tayong synovial cavity sa joint. So, when we say cavity, ito yung space. So, nandoon yung fluid, synovial fluid. Meron din tayo sa heart, pericardial fluid. So, peri is yung nakapalibot sa heart. So, cardial, ibig sabihin ay heart or refers to heart. So, kaya siya tinawag na pericardial fluid. Meron din tayo sa abdomen na nasa peritoneal cavity. So, peritoneal fluid. Meron tayo sa mata, dalawa, aqueous humor, in between the cornea. So, ito yung cornea, and then yung aqueous humor, and then yung iris natin. And then yung vitreous humor na makikita naman sa eyeball. And then sa lungs, nakikita siya sa pleural space, so yung pleural fluid. So, ano ba yung mga processes involved sa regulation ng body fluid? So, meron tayong tinatawag na osmosis. So, osmosis is the movement of water from region of high osmolarity to a lower osmolarity. So, ano ba yung osmolarity? Osmolarity is the solute concentration. Ito yung tinutunaw na kung saan it is expressed in milliosmol per liter of solution. Ibig sabihin, kailangan malaman yung osmolarity para malaman kung magkakaroon ba tayo ng movement ng water or yung tinatawag nating solvent across a selectively permeable membrane. And then meron tayong tinatawag na osmoregulation, regulation of water, and ion. So, ibig sabihin, paano na babalance yung water sa loob ng body. So, meron tayong tinatawag na process na excretion na kung saan ay na-eliminate yung mga metabolic waste, including nitrogenous waste, kasama na yung water and ions. So, because of that, meron tayong two types of animals based on the osmolarity of their body fluid. Meron tayong tinatawag na osmoconformer at osmoregulator. So, pag sinabi nating osmoconformer, conforme. Ito yung ginagawa kapag pipirma kayo sa mga parang contract. Ibig sabihin, nagko-conform, ibig sabihin, nag-a-allow. The osmoconformers allow the osmolarity of their body fluid to match. Okay? Or nag-a-agree sa environment. Kapag naman sinabi nating osmoregulator, ito yung kung saan yung osmolarity ng body ay iba sa environment. Different sa environment. Ibig sabihin, kaya niya i-regulate yung body fluid niya.
So, hindi na kailangan i-match yung sa environment. Ano yung mga example natin? So, example of an osmoregulator is yung mga mammals. Dahil meron tayong or kaya nating mag-regulate ng sarili nating body fluids. Halimbawa, kapagka naligo kayo sa beach, hindi naman nagiging maalat yung body fluid niyo. Example naman ng mga osmoconformers, meron tayong mga marine invertebrates. So, bukod sa mammals, yung osmoregulator, example natin ay mga marine vertebrates, birds. And then, meron tayong 3 types of nitrogenous waste excreted by animals. So, meron tayong ammonia. So, yung ammonia is excreted by the body in dilute solution at kailangan yan ilabas dahil yan ay highly toxic. At siya ay natutunaw sa water. So, ano ba yung mga organism na nagsisecrete ng ammonia? So, meron tayong aquatic invertebrates. Okay, so mga invertebrates. And then, meron tayong mga telewies at saka mga larval amphibians. Ayan, ito yung mga telewies. Aside from ammonia, meron tayong urea. So, yung urea naman ay produced by mammals. So, yung elephant, kangaroo, etc. And meron din tayong some marine fishes and some terrestrial insects or invertebrates. Meron din tayong mga reptiles, some reptiles. Okay, so paano ba napo-form yung urea? Napo-form yung urea by combining yung ammonia at yung bicarbonate ions. And then yung last ay yung uric acid. Yung uric acid ay na-excrete ng birds. So kung kumakain kayo ng balot, yan yung color white na matigas dahil ang uric acid ay insoluble in water. Hindi siya natutunaw. Pwede naman kainin, pero kapag sobra, masama. So bukod sa bird, pwede rin ang insect and some reptiles. At yan ay hindi toxic or non-toxic. Pero sabi nga natin ay kapag sobra, masama. And then, paano nilalabas yung mga yan? So meron tayong mga excretory system. So yung sa una, yung invertebrates. So meron tayong Dugetia. So Dugetia is a flatworm at meron siyang tube cell and flame cell na component ng Protonephridia. And then meron tayong Paramecium na meron namang contractile vacuole kapag excretory system. Food vacuole ang ginagamit nila kapag sa digestion. And then yung Protonephridia, yung binanggit natin kanina, so yung flame bulb or flame cell, doon magpo-flow yung fluid. And then dadaan sa tube cell and then i-excrete sa opening sa body wall. Another example na excretory system is yung sa earthworm. So sa earthworm, ang meron naman sa kanya ay metanephridium. So yung metanephridium, meron siyang internal opening na nephrostomes. And then iko-collect sa collecting tubule yung mga fluid na yon, and then pupunta sa bladder and then lalabas sa external opening. So yung external opening naman ay tinatawag nating nephridiophore. Another one is sa insects. So meron tayo example ng ants, ang tawag naman sa excretory system nila ay Malpighian tubules na connected sa digestion. So kung makikita nyo, so meron tayong abdomen. So yung Malpighian tubule ay nakakonect or connected sa midgut. And then meron tayo sa midgut, after that, sa hindgut, and then pupunta sa rectum palabas. And then sa tao, so meron tayong different excretory system or different parts. So meron tayong kidney that produces urine dahil siya ay waste. Sa skin naman ay yung sweat. And then sa respiratory system or sa lungs, dito yung carbon dioxide. And then sa digestive system ay yung feces.
So sa kidney, doon napo-produce yung urine, kinukuha yung waste, metabolic waste na nasa loob ng katawan natin. So mapo-form siya sa kidney and then dadalahin sa ureter, papunta sa urinary bladder, and then palabas sa urethra. So ano bang meron sa kidney? Yung kidney ay meron tayong parts. Meron tayong cortex, meron tayong medulla, and then meron tayong mga blood vessels, yung renal artery and renal vein. Yung medulla, nasa kanya yung nephron. Si nephron yung tinatawag nating or siya yung basic unit ng kidney, functional unit ng kidney dahil nasa kanya or siya sa kanya nafo-form yung urine. Ano ba ang meron sa nephron? So meron siyang parts, yung glomerulus, yung bilog, Bowman's capsule na nakapalibot doon sa glomerulus, and then meron tayong loop of Henle. So meron tayong glomerulus na kung saan yung 3-step of urine formation natin ay nangyayari sa glomerulus yung una, which is filtration. So magkakaroon tayo ng filtration sa glomerulus and then mapupunta kay Bowman's capsule. So kung titignan niyo color green yung filtration, and then pupunta dito sa mga convoluted tubule at sa convoluted tubule nangyayari yung second step, yung reabsorption. Ano yung mga nire-reabsorb? Yung mga water, yung mga salt, mga nutrients, and then dadalahin or mapupunta sa mga blood vessels kay renal vein. Okay? Napabalik sa body para ma-absorb natin. And then after that, pupunta sa collecting duct kung saan ise-secrete. So yun yung palabas na yung urine na na-form. So pagka na-form na yung urine, dadalahin na siya or ita-transport na siya from kidney, dadaan kay ureter, papunta kay urinary bladder. So si ureter ay dalawa dahil dalawa yung kidney natin. So sa urinary bladder, kapag nadala na ni ureter yung urine, dito na siya maiipon. So meron siyang capacity na 400 or 600 ml. At kapag nasa 280 ml na yung laman ng urinary bladder, your brain will signal you na umihi na. Pero kapag nagpipigil kayo ng ihi, it can hold up to 500 ml or it can be tolerated up to 500 ml. Pero syempre, masakit na yon pag iihi na kayo. At kapag lagi kayo nagpipigil ng ihi, ay posibleng magkaroon kayo ng UTI. Tapos, so paano na-empty ang urinary bladder? So yung urinary bladder natin ay merong smooth muscle na tinatawag na detrusor na kung saan meron siyang or connected siya sa sphincter. So yung sphincter yung nagko-close and open. So meron dalawa, internal sphincter and external sphincter. Yung internal sphincter ay involuntary. Ibig sabihin, hindi natin nakokontrol. Yung external sphincter naman ay voluntary. Ibig sabihin, nakokontrol natin yung pag-close and open. Pero yung external sphincter, noong bata pa kayo, merong mga bata na hindi pa agad nakokontrol yung external sphincter, kaya merong mga umiihi sa banig or sa higaan. So ano bang nangyayari or paano na-empty yung urinary bladder? So meron tayong tinatawag na parasympathetic nerve. Si parasympathetic nerve will signal the detrusor muscle to contract. Kapag nag-contract si detrusor muscle, si internal sphincter naman ay magre-relax. Kapag na-relax, mag-o-open. So the urine will be excreted. Si sympathetic nerve naman ay magsisignal kay detrusor muscle to relax. So kapag naka-relax siya, si internal sphincter naman ay magko-contract. Ibig sabihin, magko-close. Si sympathetic nerve din, yung cause
kung bakit hindi nagsasabay sa lalaki yung paglabas ng sperm cell at ng ihi. Dahil sa lalaki, isa lang yung daanan ng sperm cell at ng urine, which is mas mahaba. Sa babae naman ay mas maiksi at magkaiba yung daanan ng baby at ng urine. So sa urethra, doon lalabas yung urine. So sabi ko nga, mas mahaba sa lalaki kaysa sa babae at hindi nagsasabay because of the sympathetic nerve.